Lady Rose. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Binabati kita ng maligaya at magandang araw, lalong-lalo na sa iyong libu-libong tagapakinig ng iyong programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado. Bago ko tuluyang simulan ang aking buhay kasaysayan, ay itago mo na lamang ako sa pangalang Mr. M of Riyadh, Saudi Arabia. Ako po ay tubong General Santos City. At sa oras nito, aking sisimulan ang buhay kasaysayan ko kasama ang aking matalik na kaibigan. Lady Rose, noong 2010, lumuwas kami papuntang Maynila kasama ang aking mga kaibigan upang subukan o tahakin ang sinasabing buhay OFW. LR 4 na buwan kami sa Maynila bago kami nakalipad papuntang Saudi Arabia. Sa loob ng 4 na buwan na aming pamamalagi sa Maynila, ay hindi biro ang aming pinagdadaanan sa buhay. Pero LR, lahat ng iyon ay napawi o naging magaan sa amin dahil isang araw ay nag-text sa amin ang aming agency. Nakasama kaming 4 na mag-flight papuntang Dammam, Saudi Arabia. LR, ang saya-saya namin, sobra. Pero hindi maiwasan ang lungkot dahil sa 4 kaming magkakaibigan, ako lang ang may asawa at anak. Silang 3, lahat ay binata. October 1, 2010, umalis kami papuntang Saudi Arabia. LR, pagdating sa Dammam, Saudi Arabia ay magkakasama pa rin kaming 4. Pero nakalipas ang ilang araw, kami ay nagkakahiwalay dahil bawat isa sa amin ay nailipat sa ibang branch ng aming pinagtatrabahuan. Nalungkot kami dahil magkakahiwalay na kaming magkakaibigan. Pero kusa naming tinanggap dahil nasa Pinas pa kami, sinasabi sa amin na pwede kaming magkakahiwalay pagdating namin sa Saudi. LR, ako at si Mr. J lang ang magkasama na naiwan sa Dammam. Si Mr. B ay nilipat sa Jubail, Saudi Arabia. Si Mr. J ay nalipat sa Qatif, Saudi Arabia. Ngunit LR, makalipas ang 2 buwan, ako ay nalipat din sa Qatif, Saudi Arabia. At magkasama na kami ni Mr. J. Tanging tawag lang sa cellphone o Facebook lang ang aming komunikasyon sa bawat isa. Lumipas ang araw at buwan, hindi na kami nagkikita ng magkakaibigan. Hanggang sa natapos na lang ang aming kontrata ay hindi pa rin kami nagkikita. At nakapagbakasyon na ang iba sa amin, hindi pa rin kami nagkikita. Hanggang sa isang araw, LR, ay tumawag sa akin ang isang kaibigan ko rin dito sa Saudi, na ang sabi sa akin, "Tol, sasali tayo sa Liga ng Bangsamoro." Kasi LR, may paliga ng basketball ang Bangsamoro dito sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Sumali ako dahil yun ang daan na magkikita kaming magkakaibigan. At sa madaling salita nga, LR, ay nagkita kami.
Alam mo, LR, nang magkita na kami, kumustahan sa bawat isa. Sabay biruan pa kami. Nung gabing yun, halos di kami natulog dahil panay ang kwentuhan naming magkakaibigan. Nang matapos na ang laro namin, nag-usap kami na mamasyal kami sa Jubael, doon kina Mr. B. Friday noon, pumunta kami ng Jubael kasama ang manager, coach at teammate ng Pagadian City. Kumain kami sa taming dagat at doon na rin kami nag-ensayo para sa susunod na laban sa basketball sa Liga ng Bangsamoro. Pagkatapos noon ay umuwi na ang bawat isa sa amin kung saan siya nagtatrabaho o nakatira dahil kinabukasan ay may trabaho pa kami. Nakalipas ang 3 araw, tumawag sa akin ang isang kaibigan na siyang katrabaho din ni Mr. B na kaibigan ko na best friend. Nakasama niya sa Jubael Mosawat Hospital. Ang kanyang sabi sa akin, "Tol, si Mr. B nasa emergency room siya ngayon." Ang sabi ko naman, "Bakit? Anong nangyari kay Mr. B?" Ang sagot naman niya ay high blood siya, tol. Ang sabi ko naman, mawawala din yan. Baka pagod lang siguro sa trabaho. LR, sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Tumawag muli ang aking kaibigan, sabay sabi sa akin, "Tol, si Mr. B na forward sa Damam Mosawat Hospital dahil hirap siya sa paghinga dahil sa puso niya." Kinabahan ako, LR, sa mga oras na yon. Sabi ko sa kaibigan ko, puntahan ko lang siya sa Damam Mosawat Hospital kasi ako ay nasa Katif Mosawat Hospital nagtatrabaho. Bandang 7:00 ng umaga, LR, pinuntahan ko si Mr. B sa Damam Mosawat Hospital upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Pagdating ko doon, LR, ay nasa CCU siya. Nakalagay, under observation ang kanyang puso. Oo, LR, may sakit pala sa puso si Mr. B. Nakalipas ang 3 araw na obserbasyon ng doktor sa kanyang puso. Kung ano ba talaga ang dapat gawin sa kanyang puso. Dahil LR, 2 opsyon ang operasyon sa kanyang puso. Ito ba ay idadaan sa laser o ito ba ay bypass ang kanyang puso? Nagpaalam ako kay Mr. B. Ang sabi ko, "Tol, uuwi muna ako sa amin sa Katif dahil magpapaalam ako sa aking bisor na mag-leave ako ng 1 week upang mabantayan kita dito. Huwag mong kalimutan na tatawagan ako." Ang sagot naman niya, "Oo, tol." Linggo ng gabi, LR, tumawag si Mr. B sa akin. Sabay sabi, "Tol, bukas ng umaga ang operasyon ko sa puso. LR, open heart ang gagawin sa kanya." Nung umaga din, LR, pumunta ako sa Damam Mosawat Hospital dahil ako ay pinayagan ng aking bisor na mag-leave ng 1 linggo. Habang nasa taxi ako, tumawag sa akin ang matalik kong kaibigan. Dahil nasa Damam Mosawat din siya nagtatrabaho. Ang sabi niya, "LR, tol, bilisan mo. Baka hindi mo na maabutan si Mr. B. Dadalhin na siya sa operating room." Alam mo, LR, sa mga oras na yon, gustong gusto ko nang dumating. Na kahit papaano ay masilayan ko man lang. Dahil hindi biro ang open heart. Tamang-tama ang pagdating ko doon, LR. Nasa elevator na sila at dadalhin na sa operating room. Habang naglalakad kami, ang sabi namin kay Mr. B, "Tol, magpakatatag ka.
Lagi kang magdasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ipasok na siya sa operating room, ang sabi ng nurse sa amin ay umuwi na kayo dahil hapon pa matatapos ang kanyang operasyon dahil 8 hours ito bago matapos. Pero bago siya ipinasok sa operating room, tumawag muna ako sa kanyang pamilya at lalo na sa kanyang pinakamamahal na ina. Ang sabi ko, "Babu, ngayon ang operasyon ng anak mo, open heart." LR ramdam at dinig ko sa boses ng kanyang ina na umiiyak at nag-aalala. Ang sabi ko na lamang, "Babu, magsambayang ka at magdua kay Allah kasi siya lang ang nakakaalam ng lahat ng pangyayari dito sa mundong ibabaw." LR, magtanghali na wala pa rin kaming balita kung ano ang nangyayari kay Mr. B sa loob ng operating room. Hindi ako mapakali sa mga oras na yon. Hanggang sa dumating na ang salatul duhur, nagsambayang ako at nagdua. Dahil alam ko ang Allah lamang ang makakatulong kay Mr. B. Dahil kahit milyong doktor o milyong nurse pa ang magtulong-tulong sa kanya, ay nasa antangan pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaligtasan ni Mr. B. LR, dumating na ang pinakahihintay naming oras na ganap ng 8 oras. Ngunit hindi pa rin nakalabas si Mr. B sa operating room. Hanggang sa ito ay lampas na ng 10 oras. Kinutuban na ako ng LR. At bawat labas ng nurse na tinatanong ko, ang sagot naman nila ay nasa operating room pa ang kaibigan mo, kabayan. Alam mo ba, LR, hindi ko maiwasang mapag-isip ng masama. Nasabi ko sa sarili ko, kung sakasakaling mamatay si Mr. B, paano ko sasabihin kay ina niya? Dahil nag-iisang anak lang si Mr. B at ulila pa ito sa ama. LR, alas 5 na ng hapon. Tinanong ko ang nurse galing sa loob ng CCU. Sabi ko, "Sister, nakalabas na ba ng operating room ang kaibigan ko?" Ang sagot naman ni Sister, "Oo, kuya. Nasa loob na ng CCU room 4. Agad-agad kong pinuntahan si Mr. B. Nang makita ko siya, LR, subhanallah. Ano ito? Lahat nakatusok sa kanyang katawan. Para siyang lantang dahon si Mr. B. Nakapikit ang mga mata. Hindi gumagalaw ang katawan. Gusto ko siyang lapitan pero sabi ng doktor at sabi ng nurse, hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya dahil baka daw magka-infeksyon ang pasyente. Wala na akong nagawa, LR, kundi tinitingnan lamang si Mr. B. Sabi ng nurse na naka-duty sa oras na yon, "Kuya, umuwi ka na lang muna. Bumalik ka na lamang bukas kasi sa ngayon hindi pa yan magigising." Dahil sabi ng doktor, 24 hours pa bago siya magising. At wala na rin akong nagawa kundi umiwi na lamang sa accommodation ng kaibigan ko. Alas 11 na ng gabi. Dumating ako sa accommodation. Biglang nagring ang cellphone. Yun pala ay tumawag ang matalik kong kaibigan. Dahil LR ang matalik kong kaibigan ay nasa naturang hospital, din siya nagtatrabaho na kung saan na-confine si Mr. B. Nang sabi niya sa akin, LR, "Tol, ipagdasal na lang natin si Mr. B. Dahil ibinalik muli siya sa operating room kasi nag-bleeding yung opera niya. At baka raw maubusan siya ng dugo." Alam mo, LR, lahat ng kilala ko tinawagan ko upang magtanong-tanong kung sino sa kanila ang may dugong type A. Ibinalik si Mr. B sa operating room upang bubuksang muli ang kanyang puso. Dahil di raw nagfa-function ang valve ng kanyang puso.
LR, 24 hours sana siya magising. Pero nadagdagan ng 8 oras kaya nagising siya ng 32 hours. Alas 4 ng hapon nagising si Mr. B. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ako at unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. LR, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naiyak ako. At nasabi kong alhamdulillah dahil buhay siya. Agad akong lumabas LR upang tumawag sa Pilipinas sa kanyang ina upang ipaalam na gising na ang kanyang anak. Umiiyak si ina niya at ang sabi ko, babo, magpasalamat tayo kay Allah dahil siya ang nagbibigay ng pagkakataon upang mabuhay ang anak mo. Pero LR, hindi biro ang recovery ni Mr. B. Na kahit siya ay survive na sa open heart niya dahil nag-transfer na siya sa surgical ward galing sa CCU. Sobrang daming gamot naman ang kanyang iniinom at ito'y sabay-sabay niyang lunukin. Hay LR, sobrang hirap ng pinagdaanan ni Mr. B. Kahit pupunta siya ng banyo ay kailangan na may alalay siya. At bawal siyang matulog ng mahabang tulog. Dahil ang sabi ng doktor ay kailangan niya ng more exercise kaysa haba ng tulog. Nang hugutin na ang tubo sa katawan niya LR, halos hindi maipinta ang kanyang mukha sa sobrang sakit. Hanggang sa tuluyan nang na-discharge si Mr. B at nakatira na sa accommodation ng matalik kong kaibigan. At ako naman, umuwi na sa Katif na kung saan doon ako nagtatrabaho. At pagkatapos ng duty ko, pupuntahan ko naman muli si Mr. B. Dahil kailangan niya ng kausap at alalay, lalo na pagdating sa pagkain. Dahil may numero yung dugo niya, bawal tataas at bawal din magbaba. LR, survive na siya sa operasyon. Nakakalakad na rin siya, kumakain na rin siya. Pero ang problema niya noon ay ang kanyang boses dahil nawawala. Kung magsalita siya ay para bang robot. Isipin mo LR, 3 buwan, ganun ang kanyang boses bago bumalik sa normal. LR, alam mo ba kung magkano ang binayaran ng aming kumpanya? 120,000 Saudi Riyal sa kanyang open heart na kung sa Pilipinas ay 1.2 million. Dahil sabi ng doktor, sa 10 kaso sa sakit sa puso, nasa number 1 ang sakit ni Mr. B. Alhamdulillah, sa ngayon okay na si Mr. B at nakakapagtrabaho na rin siya. Marahil hanggang dito na lamang muna ang aking kasaysayan. At ipagpasensya mo na ang na medyo napahaba ito. Sukran sa pagbabasa mo ng liham kong ito. More power sa programa mong Buhay Mo, Buhay Ko Konektado. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Mr. M ng Riyadh, Saudi Arabia. Yes, I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair, sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were
want it to be you. Atin pong natunghayan ang kasaysayang ipinadala ni Mr. M na mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang magandang araw sa iyo, Mr. M, sampo ng iyong pamilya. Mr. M, maraming salamat sa kasaysayang ito na ibinahagi mo tungkol sa iyong pakikipagkaibigan. Unang-una, masasabi kong ang bait mong kaibigan at isa kang tunay na kaibigan. Dahil mula nung pag-alis nyo dito sa inyong lugar papuntang Maynila ay hindi mo na pinutol ang ugnayan mo sa iyong mga kaibigan. Dahil kung iba pa yon, pagdating ng pagkakataong magkahiwalay na sila ay wala na silang pakialaman. Kumbaga pa, kung anong buhay mo, harapin mo. Pero ikaw iba. Ang nangyari pa ay nakahanap ka pa ng na masabi nating taon na ang lumipas. Hanggang sa dumanas ng malaking pagsubok sa buhay ang kaibigan mo. Pero nandyan ka. Nag-leave ka sa trabaho mo upang pagbigyan siya ng panahon. Napakadakila mo namang kaibigan. Mahirap mahanap ang isang totoong kaibigan na sa oras ng kagipitan ay nandyan at laging umaagapay. Dahil kapag nasa ibang bansa, wala kang ibang kapamilya kundi ang kababayan mo. At ikaw, hindi mo na tinuring na iba ang kaibigan mo dahil pinagtuunan mo siya ng pagkakataon at panahon na matulungan mo, maagapayan mo, at maalalayan mo sa oras ng kanyang paghihirap. Kaya alhamdulillah, dahil nakasurvive ang iyong kaibigan, at alhamdulillah, nagkaroon siya ng kaibigan na katulad mo na handang dumamay sa kanya sa kasiyahan man o sa kalungkutan ng buhay. Gaya ng nasabi mo, ang Allah lamang ang nakahanda o nakakaalam sa lahat ng maaaring mangyari sa atin ngayon, bukas at susunod pang mga pagkakataon. Maraming salamat sa iyo, Mr. M, sa iyong napakagandang kasaysayang ipinadala sa amin sa hapong ito. Naway magsilbing aral ito sa lahat ng mga magkakaibigan na sana ang pakipagkaibigan na inyong ibinibigay sa isang tao ay totoo. Kahit na ilang milya man ang layo nyo sa isa't isa, kahit na ilang taon man na hindi kayo magkita, ang pakikipagkaibigan pagdating sa oras ng kagipitan, nandyan si Juan. Maraming salamat!